Ang gagawin po natin ngayon yung forward parking. Okay? Yung gagawin po natin ngayon is forward parking. Nasa parking lot po tayo. Ngayon po, ang unang gagawin po natin, no, dahan-dahan po natin ilalabas yung sasakyan natin para makalabas po tayo nang hindi natin masasagi yung mga katabi natin. Mga example po nito, yung mga katabi natin, ito pong mga nakatayo na mga pole. Yan, isa sa kabila, isa sa kabilaan po. Kunyari po yan, yun yung likuran ng sasakyan, ito yung harapan ng sasakyan. Pag umaatras po tayo, lumalabas po tayo ng mga parking lot, para po hindi natin masagi yan, masabitan, yung side mirror po natin ang pinaka-reference, no? Kung pupunta tayo po ng papuntang kanan, no? So ang reference po natin yan ay doon sa kabila. Dito po, kasi kakabigin natin ng pakanan yung manubela, dito po yung side mirror para hindi po natin masagi. So pag tumapat na po sa paningin po natin, no? Di bali pong lumampas ng konti, wag lang pong kukulangin, then ipupultan po natin ng pakanan, magsiswing po ng pakaliwa yung sasakyan natin, hindi po aabutin yung sasakyan na katabi mo. Yun po yun, no? Makikita po natin dyan, no? Okay? Makikita po natin dun sa harap. Makikita po natin dun sa harap na pag swing niya, hindi po siya tatamaan. Okay? Yan. So, nakalabas na po tayo, no? Ngayon po, pag magpa-park naman po tayo ng paabante o forward parking, no? Ang pinakamainam po dyan, kung nasa parking space po tayo, no? Yung sasakyan po natin, halimbawa po, nasa inner lane tayo, sa kabilang linya, dadalhin po natin dito sa outer lane, no? O lane 2, para yung wide po yung pagkabig natin ng manubela, para pagpapasok po natin sa parking space, hindi po tayo maalanganin. Okay? So ito po yung example. Halimbawa po yan. Papark po natin doon sa pinanggalingan po natin. No? Ang reference po natin dyan, kung wala pong sasakyan, yun pong mga guhit. Yun. Itatapat mo muna po yung side mirror mo doon sa guhit. Pag sa tingin mo po, naka-align na po yung side mirror mo, ipupultan mo po siya papasok. Yan po, pumapasok na po tayo sa parking space. Ngayon po, pag nag-straight po yung manubela mo, dashboard, ibabalik mo po ng diretso yung manubela mo hanggang sa makaabante ka ng diretso-diretso. Okay? Ngayon po, kung sa parking space po, no, wala po siyang pag karamihan po kasi diyan, meron po silang stopper o wheel stopper. Pag tumama na po yung gulong mo doon, yun na po yung parking space mo, no? Yun na po yung parking mo. Pag wala po, may katabi kayo, kasing laki ng sasakyan nyo, kasing modelo niya, yung side mirror niya po, at saka side mirror mo, pagtatapatin mo lang po, yun na po yung parking alignment nyo. Pero pag wala, gagamit po tayo ng mga reference, no? Para hindi po natin mabunggo yung pader na yan, no? Ang gagamitan po natin yan, yung dashboard. Yung dashboard po, at saka po yung gagamitin mo na reference dun sa unahan, pag nagpantay na po sa paningin nyo, stop na po kayo para hindi po mabunggo yung pader or yung sa stage. Tingnan nyo po natin, no? Gagamitin ko pong reference yung ano ng welding, no? Sa dashboard, pag nagtapat na po siya, hindi ko na makita, yun na po yun. Makikita po natin yan kung gaano po yung clearance mo sa unahan. Okay? Pero bago po kayo bumaba, make sure po na diretso muna yung pagka-park. Para makita po natin, ibababa po natin yung window natin, sisilipin po natin dito para makita natin kung diretso po yung pagkaka-park natin. Makikita po natin yung sa giliran. Kung hindi naman po, dito po nyo makikita yan kung diretso siya. Kung yung distansya po dito at saka distansya doon halos pantay, okay po siya, no? Pero kung halimbawa alanganin siya, i-adjust po natin. Hindi na po natin pwedeng gamitin yung paabante kasi sagad na po dyan. So gagamitin po natin yung reverse, no? Ngayon po, full turn mo ng kaliwa, then i-reverse po natin. Bago mo po i-reverse, make sure po na
nakadungaw ka para alam mo po yung clearance, no? Yan. Kagaya po yan, no? Kita ko po, halos pantay na po siya. Balik mo po uli yung manubela mo sa gitna, then neutral, then handbrake po, para po safety. Ngayon po, titingnan po natin kung tama po yung adjustment, kung tama po yung pagkaka-align ng sasakyan mo sa parking. Kasi po kapag hindi, magagalit po yung katabi mo, no? Kasi po masyado kang masikip dito, paano po siya makakapasok, no? Baka mamaya pagbalik nyo, puro gas-gas yung sasakyan nyo. O kaya ipaplat yung gulong nyo dahil sa ginawa mong parking na hindi siya pwedeng pumasok, hindi makapasok. So tignan po natin, labas po tayo ngayon, titignan po natin, check po natin kung tama po ba yung pagkaka-align natin. Spacing po dito, pwede pong dumaan yung isang tao. Yan po yung tama. No po? Ngayon po, dito naman po sa tagiliran dito, makikita nyo, diretso siya, no, yung spacing po dito sa kabila, at saka po doon sa kabila, titignan din po natin kung pareha sila. Yan po, no? Tama po yung pagkakapark, no? Diretso po siya. Titignan naman po natin dito sa likuran para ma-check natin kung tama po yung pagkakaparking. Mapapansin po natin, yan po yung parking space, no? So nasa gitna po tayo ng parking, no? So tama po yung ginawa natin. Tama po yung reference natin, tama po lahat yung pag-align natin. So yun lang po yung may share po namin sa inyo. Yun po yung mga references po, wag po natin kalilimutan. Pag nagpa-park po tayo, 3 letra po ang kailangan nating i-memorize. COP. Yung C stands for control. Ano pong kinokontrol natin? Yung speed, no? Yung O, observation. Ano pong ino-observe natin? Yun pong safety. Then yung P, yun po yung position o parking na kung saan nakapark po yung sasakyan natin ng maayos para po hindi magagalit yung mga katabi natin kapag iniwan natin yung sasakyan natin. See you po.